Ipinanganak sa dinastiyang labis na mahalaga ang kadalisayan ng dugo, si Maria Ana ng Espanya ay bunga ng maraming henerasyon ng pag-aasawa sa loob ng maharlikang pamilya. Ikinasal siya sa pinsang buo at naging banal na emperatris ng Roma. Umikot ang kanyang buhay sa tungkulin, pagdurusa at pagbagsak ng kanilang dinastiya habang tinitiis ang kasindak-sindak na 30 taong digmaan. Ito ang kanyang kwento. Ipinanganak si Maria Ana ng Espanya sa palasyo ng Escorial, Hilaga ng Madrid, noong Agosto 18, 1606. Siya ay anak ni Haring Felipe III ng Espanya, makapangyarihang monarkang namuno sa Iberian Empire mula 1578. Noon, ang Espanya ang pinakamakapangyarihang bansa sa Europa. Namumuno ito sa malaking bahagi ng Italia, mga bansang mababa at may malawak na imperyo. Sa buong Amerika, Caribbean at maging sa Pilipinas, ang korte ng Espanya ay naging lugar ng napakalaking yaman at si Maria Ana ay lumaki sa karangyaan, hindi masukat na karilagan ngunit kasabay nito ay nakakasakal na tungkulin bilang maharlika. Ina ni Maria Ana si Margarita ng Austria, unang pinsan ng kanyang ama. Karaniwan noon ang ganitong kasal. Sa mapanganib na gusot ng puno ng pamilya ng dinastiyang Habsburg, nahati ang pamilya sa dalawang makapangyarihang sangay ng maharlika. Ang mga Austrian Habsburg na namuno sa gitnang Europa at ang mga Spanish Habsburg na namahala sa isang imperyo mula Madrid hanggang sa mga Amerika. Ngunit may kapalit ang estratehiya nilang mapanatili ang kapangyarihan sa pamilya. Paulit-ulit silang nag-asawa sa isa't isa hanggang sa ipinanganak si Maria Ana. Ang mga siglo ng labis na pag-aasawa sa pamilya ay nagdulot ng lahing Habsburg na parang genetic time bomb na may magkakapatong na pinagmulan at panganib sa kalusugan. Sa panig ng kanyang ama, nagmula siya kay Haring Felipe II ng Espanya at sa kanyang pamangkin na si Arkiduquesa Ana ng Austria. At sa panig ng kanyang ina, isa pang magtiyuhing Habsburg, sina Carlos II ng Inner Austria at Maria Ana ng Bavaria. Si Maria Ana ay konektado rin sa sarili niya sa iba't ibang sanga ng magulong pamilya. Ngunit kamangha-mangha, wala siyang ipinakitang alinman sa mga kilalang depekto o karamdaman ng mga Habsburg kahit sa panlabas na anyo. Mas malala pa ang darating at ang susunod na henerasyon ay hindi kasing swerte. Si Maria Ana ay ika-4 na anak ng kanyang magulang. Ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Ana, ay naging reyna ng Pransya, habang ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay naging Haring Felipe IV ng Espanya noong 1621. Nangyari ito matapos pumanaw ng maaga ang kanilang ama sa edad na 42 dahil sa sakit. Hindi pa rin tiyak hanggang ngayon, bagamat kabilang sa mga pinaghihinalaang sanhi ay typhus o trangkaso. Pagkamatay ng kanyang ama, ilang taon din pinagdebatehan sa korte ng Espanya kung sino ang mapapangasawa ni Maria Ana. Pagpanaw ni Haring Philip III si Philip IV na kanyang kapatid ang humawak sa kanyang kapalaran. Lahat ng mata ay napunta sa isang kontrobersyal at mataas ang pusta na plano, ang tinatawag na Spanish Match. Isang panukalang kasal na magdudulot ng matinding sigalot sa diplomasya, magpapagalit sa bansa at magbubuklod sa dalawang pinakamalalakas na kapangyarihan sa Europa. Ang usapin tungkol sa posibleng pagpapakasal ni Maria Ana ay naging isang malaking usaping diplomatiko sa politika ng Europa noong 1620. Noong siya ay bata pa, may plano na ipakasal siya sa kanyang pinsan, si Archduke, si Juan Chiles, anak ni Ferdinand II, ang magiging susunod na banal na emperador ng Roma. Ngunit hindi ito natuloy nang pumanaw si Juan Charles noong 1618. Noong panahong iyon, ang Espanya at Pransya ay muling naglalaban para sa kapangyarihan at dito lumitaw ang nakakagulat na panukala, isang alyansa sa Inglaterra. Si Maria Ana ay nakatakdang ipakasal kay Charles, Prinsipe ng Wales, ang tagapagmana ng mga trono ng Inglaterra, Scotland at Ireland. Isang matapang at di inaasahang hakbang ang pagsasama ng dalawang makasaysayang magkaribal sa kasal. Ngunit sa malupit na laro ng kapangyarihang pampulitika sa Europa, wala talagang imposible. Dito nagsimula ang kilalang negosasyon tungkol sa kasunduang Espanyol, isang sugal ng maharlika na yayanig sa mga korte at kaharian. Nagsimula ang negosasyon noong 1621 matapos mamatay si Felipe III at maupo si Maria, kapatid ni Ana, bilang Haring Felipe IV. Bagong mga konsehal na ngayon ang namumuno sa pamahalaan sa Madrid
at ipinayo nilang itaguyod ang alyansang kasal sa Inglaterra. Tumagal ng ilang taon ang mga pag-uusap na nauwi noong 1623 sa isang kakaibang pangyayari kung saan naglakbay si Prinsipe Carlos at ang Duke ng Buckingham patungong Espanya nang nakatago ang pagkakakilanlan upang ituloy pa ang mga negosasyon. Nang dumating sila sa korte ng Espanya at ipinakilala ang kanilang sarili, tila naging maayos ang lahat sa simula, ngunit kalaunan ay nagkagulo ang mga pag-uusap. Naramdaman ni Carlos na hindi maganda ang trato sa kanya, kaya umuwi siya sa Inglaterra. Hindi lang pagkadismaya ang dala niya pabalik, kundi isang diplomatikong sakuna. Hindi lang nawala ang mga plano sa kasal, kundi tuluyang nasira, nagdulot ng galit, iskandalo, at sunod-sunod na pangyayaring nauwi sa digmaan. Noong 1625, nagsimula ang digmaan ng Ingles at Espanyol na tumagal ng 5 madugong taon. Ngayon, kailangan ni Haring Felipe ng bagong mapapangasawa para sa kanyang kapatid na babae at nakita niya ang perpektong kapareha sa kanilang pamilya. Dahil sa pagbagsak ng negosasyon tungkol sa kasunduang Espanyol at pagsiklab ng digmaan, bumalik ngayon ang pamahalaang Espanyol sa ideya na ipakasal si Maria Ana sa isa sa marami niyang pinsan. Noong 1626, 26 ipinakasal si Maria Ana sa pinsan niyang si Archduke Ferdinand ng Austria, anak ni Emperador Ferdinand II. Siya rin ang nakababatang kapatid ni Archduke John Charles, na minsan ang iminungkahi bilang asawa ni Maria Ana. Bago siya maagang pumanaw, ilang taon na ang nakalipas, tumagal ng 2 taon ang negosasyon sa kasal dahil sa mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa dote at sa mga karapatan sa pagmamana sa Espanya. Sa huli, noong huling bahagi lamang ng 1629 umalis si Maria Ana at ang kanyang mga kasama mula sa hukuman ng Espanya at nagtungo patungong Vienna. Mahigit 1 taon ang biyahe dahil sa matinding pagkaantala ng bubonic plague sa Italia, isa sa pinakamatinding karanasan ng rehiyon noong maagang makabagong panahon. Bago pa man maganap ang kasal, nagpasya si Ferdinand na nag-aalalang baka hindi totoo ang mga larawang ipinadala sa kanya na makita ng palihim ang kanyang magiging asawa. Matapos lamang ang pribadong pagbisitang ito, siya pumayag na ituloy ang kasal. Noong Pebrero 20, 1631 ikinasal si Maria Ana kay Ferdinand III sa Vienna sa edad na 24. Itinuturing siyang medyo matanda bilang maharlikang nobya, pero halos magkaedad lang sila ng kanyang asawang 23 taong gulang, 1 taon lang ang pagitan. Kahit pampulitika ang kasal nila, napatunayang mainit at puno ng pagmamahalan ang kanilang pagsasama. Si Ferdinand ay lubos na tapat at nagmamahal sa kanyang asawa at nanatiling tapat sa buong kanilang pagsasama na bihira sa mga maharlika noon. Ang masayahin ugali ni Maria Ana ay bumalanse sa seryosong personalidad ni Ferdinand na nagdala ng liwanag sa kung hindi man seryosong korte. Ngunit ang kanilang kasal ay naganap sa madilim na panahon ng malupit at walang humpay na 30 taong digmaan na sumalanta sa buong Europa at nag-iwan ng matinding pinsala. Para maintindihan ang buhay ni Maria Ana sa gitnang Europa pagkatapos pakasalan si Ferdinand, kailangan nating tingnan ang labanan na sumisira roon sa unang kalahati ng ika-17 siglo. Ang Alemanya ay nahati dahil sa relihiyon mula nang magsimula ang Protestant Reformation noong 1517, nagkaroon ng mga pabugso-bugsong digmaan sa pagitan ng mga Katoliko at Protestante sa maraming pangunahing estado ng Alemanya sa buong ika-16 na siglo. Muling sumiklab ang mga ito noong 1618 matapos subukan ng mga Protestante ng Bohemia, isang kaharian na katumbas ng makabagong Czechia na pinamumunuan ng mga Habsburg, na labanan ang pagsisikap na muling ipatupad ang Katolisismo sa Prague at iba pang lugar. Lumawak ang digmaan sa Bohemia at naging 30 taong digmaan noong 1618 hanggang 1619 habang mas maraming estado ng Alemanya ang sumali. Si Maria Ana ay naging sentro ng negosasyon sa Inglaterra para sa kasunduang Espanyol noong unang bahagi ng 1620 si. Sunod-sunod ang tagumpay ng mga Habsburg at mukhang makakamit na nila ang layunin nilang ipataw ang kanilang kapangyarihan sa buong Alemanya. Ngunit pagkatapos, upang maiwasan ang tagumpay ng mga Habsburg, nagsimulang makialam sa labanan ang iba pang malalaking protestanteng kapangyarihan. Nakialam ang Dinamarca noong 1625 at sinundan ng Sweden noong 1629,
Habang nakikialam ang mga protestanteng kapangyarihan, itinulak ng kanilang hukbo ang mga Habsburg patimog mula Alemanya pabalik sa Austrianong Bohemia. Ang buong mga lungsod ay naging guho at ang mga dating ligtas na lupain ay bumagsak sa loob lamang ng ilang araw. Palapit na ng palapit ang digmaan at hindi magtatagal ay aabot ito maging sa maharlikang pamilya ng Habsburg. Pagdating ni Maria Ana sa Austria, ilang daang libong kalalakihan na ang nalagas ng digmaan. Pinakamasaklap ang epekto sa mga sibilyan dahil sinunog ang bukirin. Winasak ang mga bayan at lungsod, nagulo ang pamumuhay, at nagkaroon ng taggutom sa ilang lugar. Tinatayang nasa pagitan ng 4 hanggang 10 milyong tao ang namatay bago natapos ang digmaan. Kaya ito ang naging pinakamapaminsalang digmaan sa kasaysayan ng maagang makabagong Europa. Kahit sa loob ng gintong pader ng palasyo ng Habsburg, hindi kayang baliwalain ni Maria Ana ang pagdurusa. Sa labas ng imperyo ng kanyang bagong pamilya, unti-unting nasisira ang paligid at lumalapit ang nakakatakot na epekto ng digmaan. Habang ang kanyang asawa, na lubos na sangkot sa labanan, ay madalas na nasa unahan ng digmaan. Hindi lang nito susundan ang mundo sa paligid niya, kundi ito rin ang magtatakda ng buong buhay niya. Pagkatapos ikasal, naging reyna si Maria Ana at asawa ng hari ng Hungary at Bohemia, ngunit hindi dito nagtapos ang kanyang pag-angat. Noong 1637 nang mamatay ang kanyang biyenan, nahalal ang kanyang asawa bilang banal na emperador ng Roma, kaya naging banal na emperatriz ng Roma si Maria Ana sa isa sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng Europa. Bagamat karamihan ng Pranses ay Katoliko, direkta silang nakialam sa digmaan mula 1635 para suportahan ang mga protestanteng estado ng Alemanya. Para mabawasan ang kapangyarihan ng Habsburg, lalong nangailangan ng tulong ng mga Austrian Habsburg mula sa kanilang mga pinsang Kastila. Si Maria Ana ay naging mahalagang tagapamagitan ng Austria at Espanya at madalas sumulat sa kapatid niyang si Haring Felipe IV. Hinimok niya ito na ipagpatuloy ang digmaan laban sa mga Pranses at sa kanilang mga kaalyado at ipagpatuloy ang pagtulong sa panig ng pamilya sa Austria. Dahil madalas wala ang kanyang asawang namumuno sa mga kampanyang militar sa Alemanya, si Maria Ana ang naging sentro ng korte ng Austria. Sa halip na umasa sa mga lalaking ministro, ipinagkatiwala ni Ferdinand kay Maria Ana ang tunay na kapangyarihan. Itinalaga siyang rehente ng ilang beses, isang bihirang karangalan na patunay ng tiwala niya sa husga at kakayahan ni Maria Ana sa politika. Ngunit habang siya ang namumuno sa kawalan ni Ferdinand, may isa pang tungkulin bilang maharlika na mas personal, mas mapanganib at magwawakas sa matinding dalamhati. Madalas mabuntis si Maria Ana matapos mapangasawa si Ferdinand. Noon, inaasahan sa mga babaeng maharlika na magkaanak ng marami. Isa sa 3 bata ang namamatay sa pagkasanggol at ang iba ay nagkakasakit ng tigdas at bulutong habang lumalaki. Ang pinakamainam na paraan upang masiguro ang lahing maharlika ay ang magkaroon ng pinakamaraming anak hanggat maaari at mas mainam kung maraming lalaki. 2 taon matapos magpakasal sina Ferdinand III at Maria Ana, ipinanganak ang kanilang tagapagmana, si Ferdinand IV. Ipinanganak noong Setyembre 1633 si Ferdinand at sumunod si Mariana, anak ni Maria Ana, noong Disyembre 1634, 15 buwan at kalahati ang pagitan nila. Bilang bahagi ng lumalalang kasal sa pagitan ng Austrian at Spanish Habsburg, pinakasalan niya ang tiyuhin niyang si Haring Philip IV ng Espanya. Si Philip Augustus, ang pangalawang anak na lalaki, ay ipinanganak noong 1637, ngunit namatay bago mag-2 taon. Ang ikatlong anak na si Maximilian ay namatay bago ang unang kaarawan. Sa wakas, isang malusog na pangalawang tagapagmana ang isinilang noong 1640. Ang batang ito, na pinangalanang Leopold, ay kalaunan ang magmamana sa mga lupain ng Habsburg noong huling bahagi ng 1650s. At magiging isa sa mga pinakamatagal maglingkod at pinakamatagumpay na pinuno ng Habsburg sa halos 900 taong kasaysayan ng kanilang pamilya. Sa pagdaan ng 1640s, inakala ni Maria, Ana at Ferdinand na si Leopold na ang kanilang bunso. Si Maria Ana, pagkatapos ng lahat, ay papalapit na sa kanyang ika-40 taon, pagsapit ng kalagitnaan ng 1640s.
Kaya nang biglang mabuntis muli si Maria Ana noong huling bahagi ng 1645, ito ay naging isang malaking gulat. Isang hindi inaasahang pangyayari sa magulong buhay, ngunit ang ika-6 at huling pagbubuntis ay hindi magdadala ng saya. Trahedya ang naging wakas ng huling pagbubuntis ni Maria Ana, dulot ng magulong kalagayan ng Austria. Noong 1646 nakuha ng mga Suweko ang kalamangan sa 30 taong digmaan sa tulong ng mga Pranses, at noong kalagitnaan ng 1640s ay sumusulong sila patimog papuntang Bohemia at Austria. Si Maria Ana at pamilya niya ay nasa maharlikang tirahan sa Linz nang malaman nilang mabilis na sumulong ang kalaban sa mga lupain na dating hindi inaasahang mararating ng mga Suweko, Pranses at Aleman. Sa gitna ng takot, tumakas ang maharlikang pamilya patungong Vienna habang lumalapit ang kalaban. Mataas ang presyon at magulo ang korte. Ang imperyo ay gumuho sa mga hangganan at sa huli ay mabibihag ng sumusulong na hukbong Suweko ang Prague bago matapos ang digmaan. Sa gitna ng takot, nagdalang tao si Maria Ana sa ika-6 nilang anak. Di nagtagal, dumating ang salot sa Vienna. Ang pinakamainam na paraan noon para makaiwas sa salot ay tumakas sa syudad at tumira muna sa probinsya na malayo sa iba. Si Maria Ana at ang kanyang mga anak, dahil dito, ay bumalik sa Linz kahit na delikado ang sitwasyong militar. Pagdating nila roon, nagkasakit siya agad. Lalong lumala ang kalagayan niya sa mga sumunod na linggo. At noong 12 ng Mayo, 1646, nagsimula siyang dumugo ng matindi. Nalaman ng mga doktor na ang pinakamainam na paraan para mabuhay ang bata ay paghiwain ito mula sa kanya. Isang nakakatakot na gawain noon sa maagang makabagong panahon. Namatay si Maria Ana sa matinding pagdurugo noong madaling araw ng Mayo, 13, 1646 sa edad na 39. Ang bata ay nabuhay lamang ng ilang oras at sila ay sabay na inilibing sa Habsburg Imperial Crypt sa Vienna. Nagpatuloy pa ng 2 taon ang 30 taong digmaan. Kahit namatay si Maria Ana noong 1646 habang umuusad ang negosasyon para sa kapayapaan sa Westphalia at Osnabrück, hilagang kanluran ng Alemanya. Kinailangan tanggapin ng mga Habsburg ang pagkatalo at naitatag ang isang prinsipyo na hindi na maaaring makialam ang mga estado sa Europa sa mga usapin ng ibang bansa at prinsipalidad pagdating sa kanilang mga panrelihiyong gawain. Kahit mahal nila ang isa't isa, 2 beses pang nag-asawa ang asawa ni Maria Ana. Ngunit ang mga anak nila ni Maria Ana ang magpapatuloy upang mamuno sa Austria at magluwal ng mga magiging hari ng Espanya. Salamat sa panunood ng video tungkol kay Maria Ana ng Espanya. Sana naging interesante ito sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin kung ano ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento. At kung may mga suhestyon kayo, sabihin din ninyo sa ibaba sa mga komento. Sana hindi masyadong paos ang boses ko. Nagkasakit ako nitong nakaraang linggo dahil sa matinding pananakit ng lalamunan at nawala pa ang boses ko. Kaya sana hindi masyadong pangit ang narasyon at tunog, normal pa rin. Ipaalam ninyo sa akin sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe at naka-on ang notifications para updated kayo sa videos ko. Hanggang dito muna, magkita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat.